Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na zombie thriller na pinamagatang Deadman Inferno. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaki na si Kashima, may nakuha siyang isang espesyal na gamot na hindi kilalang pinanggalingan na, kinuha ng mga nahawa ang individual na may sakit ang gamot. Si Kashima ay kumikita ng malaki pero bilang isang resulta. Ngunit sa kanyang pag-uwi, si Kashima mismo ay nahawahan. Sa gulat, tinuturok niya ang sarili ng gamot at may ininom. Lingid sa kanyang kaalaman, ang makapangyarihang gamot ay gumana, ngunit kapag pinagsama sa virus, ito ay nagdulot ng isang kakilakilabot na epekto at si Kashima ay bumagsak sa sofa na bumubula ang bibig hindi nagtagal pagkatapos ng iniksyon. Ang kasintahan ni Kashima, na natatakot, ay tumawag sa nag-iisang doktor sa isla, si Yura. Sa kasamaang palad, huli na siya, namatay na si Kashima. Umiiyak ang babae habang tinitingnan ang patay na kasintahan, ngunit sa sumunod na segundo, biglang naging zombie si Kashima. Matapos tumalon ang zombie mula sa sopa at salakayin si Yura, ang kasintahan ni Kashima ay dumampot ng isang kahoy na patpat at hinampas ang zombie ng buong lakas. Akala nila natalo na nila ang zombie, pero mababaw lang ang pinsala, biglang bumangon muli ang zombie at hinarap ang babae sa lupa, kinagat ang braso. Ang nakakatakot na eksenang ito ay naging sanhi ng pagkataranta ni Yura, at tumakas siya sa eksena gamit ang kanyang bisikleta. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminto siya para huminga at kumpirmahin ang nangyari. Muntik nang mahuli si Yura ng humahabol na zombie habang nakasakay sa kanyang bisikleta, ngunit sa kabutihang palad, nakasagupa niya ang isang pulis habang tumetakas. Sigaw niya sa opisyal na barilin ang zombie na humahabol sa kanya. Ngunit hindi naniwala ang opisyal kay Yura at tumanggi siyang lumingon. Sa oras na napagtanto ng opisyal kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Nang bumagsak ang opisyal sa lupa, isa-isa ring nahawa ang mga dumadaan. Walang choice si Yura kundi ipagpatuloy ang pagbibisikleta para makatakas. Malapit ng maggabi, habang ang dalawang tumakas na batang babae ay nagdudulot ng kaguluhan sa isla at ang batang pulis na si Omira ay nagtatanong sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumakay si Yura sa kanyang bisikleta patungo sa istasyon ng pulisya, na sinundan ng malapitan ng matandang pulis na naging zombie. Bago pa maipaliwanag ni Yura ang sitwasyon, at sumugod ang zombie, mabilis niyang itinulak ang zombie palayo at sinigaw na barilin si Omira. Nakatingin sa matandang pulis sa takot, mabilis na hinatak ni Omira ang gatilyo. Gayunpaman, ang putok ng baril ay umakit ng higit pang mga zombie, at naganap ang kaguluhan. Matapos maglagay ng matinding pagtutol, nagawa nilang takasan ang pag-atake ng zombie. Sa kasamaang palad, ang parehong ay hindi maaring sinabi para sa iba pang mga tao sa isla. Nang marinig ng nurse sa ospital ang katok sa pinto, akala niya si Yura ang nagbabalik. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, ang labas ay puno na ng mga makakapal na zombie. Pumasok ang mga zombie at nahawa ang isa sa mga nurse na nagtangkang tumakas. Samantala, ang buong isla ay naging isang katayan ng mga zombie. Sa loob lamang ng isang gabi, karamihan sa mga residente ng isla ay naging mga zombie. Yura sila ay tumakas magdamag at sa wakas ay nakahanap ng ligtas na lugar. Gayunpaman, isang batang babae na nagngangalang Mio ang nahiwalay sa kanila sa daan. Ang matalik na kaibigan ni Mio, si Rie, ay gustong iligtas siya. Pero pinigilan siya ni Yura dahil sa panganib sa labas. Ang kanilang pagtatalo ay gumising kay Atsuka, na natutulog sa loob ng bahay. At napagtanto niya ang nangyari sa labas. Biglang may ingay sa labas na umakit sa lahat ng mga zombie, ngunit napakabagal nilang kumilos. Napansin ni Yura na iba ang mga zombie na ito. Ang mga nahawahan sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng gamot ay mas mabilis. Ngunit ang mga nahawaan ng kagat ay mas mabagal. Karamihan sa mga zombie sa isla ay nasa huling uri. Pero ayaw makinig ni Rie sa kalokohan ni Yura. Gusto lang niyang iligtas si Mio. Sa kanyang kahilingan, naghanda ang pangkat na iligtas si Mio. Samantala, dahil sa paglayas ni Mio, dinala rin ng kanyang mga magulang ang mga kaibigan sa isla para hanapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok pa lang nila sa nayon ay may napansin silang matandang babae na dumaan na parang hindi tama. Bago pa sila makapag-react, ang taga-nayon na naging zombie ay sumugod kay Shingo. Nagawa ni Fujiki na paghiwalayin ang zombie at inilapat ang isang malakas na suntok sa mukha nito, ngunit tila hindi nito nasaktan ang zombie. Nagpanik ang grupo hanggang sa
Napadaan si Yura at ang kanyang team at mabilis na binaril at napatay ni Omer ang zombie. Sa kasamaang palad, ang putok ng baril ay umakit din ng isang pulutong ng mga zombie, at kinailangan nilang sumilong sa isang kalapit na silid. Sa ngayon, iisa ang layunin ng gang, at iyon ay ang hanapin si Mio, na naligaw. Sinubukan ni Omera na humingi ng tulong, ngunit nang marinig ng tumatawag na mayroong isang zombie virus outbreak, naisip niya na ito ay isang kalokohan at ibinaba ang tawag. Nang walang ibang mga pagpipilian, kailangan nilang gumawa ng paraan upang makatakas. Samantala, sa kabilang panig ng isla, dumating ang ilang gangster na may layuning hanapin si Kashima, ang unang taong nag-mutate. Si Kashima ay miyembro din ng kanilang gang, at ninakaw sa kanila ang sobrang droga na ibinebenta niya. Pinlano nilang hanapin si Kashima at turuan siya ng leksyon. Pagdating pa lang nila sa isla, may zombie na tumakbo papunta sa sasakyan nila at nabangga ito. Noong una, akala nila ito ay isang scam. Ngunit nang bumaba sila sa sasakyan, nasaksihan nila ang isang nakakatakot na tanawin. Ang babaeng natambe sa paa at kamay ay halatang pilay, ngunit malaya pa rin itong makalakad. Mabilis na napagtanto ni Masayoshi na may mali at pinaputukan ang zombie hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Bago pa nila nalaman, nakita nila ang hindi mabilang na mga zombie na gumigapang palabas ng bus na nagkaroon. Nag-crash kaya't itinaas nila ang kanilang mga baril at nagpaputok. Ngunit pagkatapos magpaputok ng ilang putok, nalaman nilang wala silang epekto. Kaya tumalikod na sila at naghanda ng tumakas, bago makasakay si Nakatsu sa kotse. Nasagasaan siya ng zombie at natambe kasama nito sa kalituhan, buti na lang at walang malubhang pinsala. Isang zombie ang nasamsam ng isang sanga ng puno, at agad na ginamit ni Nakatsu ang kanyang kutsilyo upang maalis ang isa pang zombie habang siya ay bumangon. Pagkatapos ay tumuloy siyang mag-isa sa nayon. Sa kabila ng mukhang malabo na hitsura ni Nakatsu, siya ay isang mabigat na mandirigma na may bahagyang pagkahumaling sa mga babae. Nang makita ni Nakatsu ang lalaking zombie, mabilis niya itong pinatay sa isang hagod ng kanyang kutsilyo. Tungkol naman sa babaeng zombie, agad niya itong kinuha at dinala sa malapit na bahay. Ngunit nang siya ay may gagawin tungkol dito, nakita niya ang mutated na si Kashima na hinahabol ang isang taga-nayon. Iniligtas ni Nakatsu ang mga taga-nayon at hindi sinasadyang napatay ang salarin, si Kashima. Hindi na hinintay ni Nakatsu na pumasok sa bahay at makipagrelasyon. Kasama ang zombie, na ang figura ay mukhang nakakaakit. Ang figura ay mukhang medyo kaakit-akit pero bago pa man siya makapagsimula, kinagat ng zombie ang kanyang tenga. Sa susunod na sandali, mas maraming mga zombie ang sumugod, na nahawa sa taga-nayon na naligtas din. Samantala, si Masayoshi at ang kanyang mga tauhan, na naghiwalay, ay nakakuha ng bagong truck at nagtungo sa pantalan upang makatakas sa isla. Samantala, ang grupo na nakulong sa loob ay mabilis na inipon ang lahat ng mga armas na kanilang mahahanap at nagtungo sa labas upang harapin ang zombie horde. Gamit ang kanilang mga armas, nilalabanan nila ang mga zombie ng madali. Ngunit biglang, bumagsak ang isang zombie mula sa langit at likas na hinayla ni Yura ang gatilyo. Habang matagumpay niyang nailabas ang zombie, naakit din ito ang mas maraming zombie sa kanilang lokasyon. Mabilis na bumaling ang sitwasyon laban sa kanila. Outnumbered, wala silang choice kundi tumakas. Nahiwalay sina Tatsuya at Makiko sa grupo at, habang tumatakbo palayo, nakasalubong ng mag-asawa ang isang pamilyar na figura, at sigurado, ito ay ang kanilang anak na babae na si Mio, na matagal nang naging zombie. Hindi kaya ni Tatsuya na gawin ito sa kanyang anak, kung hindi dahil sa kanyang pagkakakulong at sa kanyang kabiguan. Protektahan mo siya, wala siya sa ganitong estado. Nagkasala, hindi pinili ni Tatsuya na lumaban at nagpas siyang maging zombie kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos maglabas ng ilang zombie, narating ni Tatsuya ang gilid ng kanyang anak. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita, at ngayon ay muli silang nagkita sa ganoong paraan. Hindi nakayanin ni Tatsuya na saktan ang kanyang anak. Kung hindi lang sana siya nakulong at naipagtanggol. Hindi sana siya haantong sa ganito, nababalot ng guilt. Pinili ni Tatsuya na huwag lumaban at nagpa siya na maging isang zombie kasama ang kanyang anak na babae. Si Makiko naman ay nakagat ng zombie sa pagsalakay, niyakap ng mahigpit ang pamilya ng tatlo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating sina Shingo at Fujiki, ngunit huli na ang lahat.
Gusto ni Tatsuya na patayin sila ni Shingo bago sila ganap na mag-mutate. Nang walang ibang pagpipilian, pinagbigyan ni Shingo ang kahilingan ni Tatsuya, at sa ilang mga putok, ang pamilya ay nakahiga sa lupa. Ang sitwasyon para sa iba ay hindi mas mahusay na papaligiran sina Omura at Rie ng malaking grupo ng mga zombie. Upang protektahan si Rie, tumayo si Omura sa kanyang harapan ngunit nakagat siya ng mga zombie. Bago siya namatay, natupad ni Omura ang kanyang dalawang pangarap, ang barilin ng walang pigil at hawakan ang isang babaeng estudyante sa kanyang mga bisig. Namatay siya ng walang anumang pinagsisisihan. Bago siya tuluyang tumalikod, ginawa ni Omura ang isang huling bagay para kay Rie. Pinalayo niya ang lahat ng mga zombie at isinakripisyo ang kanyang sarili. Nakatakas si Rie at natagpuan ang iba pang grupo. Ang tanging layunin nila ngayon ay makarating sa pantalan at umalis sa isla. Ngunit pagdating nila, nalaman nilang maraming zombie din doon. Biglang huminto ang isang truck sa harap nila, at bumaba si Masayoshi at ang kanyang mga tauhan. Nang malaman nilang nagpaplano silang umalis sakay ng bangka, nag-alok si Masayoshi na makipagtulungan sa kanila. Ngunit dahil ang Shingo ay natigil sila sa mga zombie, kailangan nilang pumunta at iligtas muna sila. Gayunpaman, hindi pumayag ang brutal na si Masayoshi at walang sabi-sabi, binaril niya si Yura sa hita at ginamit si Rie bilang pagbabanta. Walang magawa si Yura kundi ibigay ang susi ng bangka. Kinuha ni Masayoshi ang susi at umalis, naiwan si Yura at ang iba pa na napapalibutan ng mga zombie. Sa kaguluhan, nakita ni Yura ang kanyang dating kasintahan at ang nurse na kanyang nararamdaman. Pareho na silang naging zombie, hindi niya sila binaril at piniling yakapin sila. Mabilis na sumulong si Rie at ang iba pa para hilahin ang mga zombie, ngunit binaril ni Masayoshi at tinamaan si Atsuka. Natuklasan nila na peke ang susi. Habang si Masayoshi ay nakikipaglaban sa mga zombie, sumugod si Rie sa kotse kasama ang nasugatan na si Atsuka at kasama si Yura at ang kanyang mga kasintahan na nagtatakip. Nagawang makatakas ng dalawa sakay ng sasakyan at hindi sinasadyang nailigtas sina Shingo at Fujiki. Ngunit hinahabol pa rin sila ni Masayoshi at sinusubukang makuha ang tunay na susi ng bangka. Sa pagtingin kay Shingo na nakatayo sa trunk ng kotse, determinadong hinayla ni Masayoshi ang gatilyo, ngunit nanlaban si Shingo at nabasag ang windshield. Asayoshi gumapang sila palabas ng kotse, at ang nakababatang kapatid ay sinunggaba ng humahabol na mga zombie. Nagawa ni Masayoshi na sumakay sa kotse, nalaman na lang na naubusan na siya ng bala, kaya't inilabas niya ang kanyang machete at nilabanan si Shingo. Pagkatapos ng ilang rounds, si Shingo na ang mas nakakalamang sa dalawa, pinutol si Masayoshi gamit ang isang slash, agad siyang dinaig ng mga sumunod na zombie. Gayunpaman, ang bilang ng mga zombie ay masyadong marami at upang masakop ang pagtakas ng iba, Shingo tumalon siya palabas ng van at pinaandar ang kanyang motor. Pinipihit ang throttle para akitin ang lahat ng zombie palayo sa van. Nang walang paraan upang makatakas, walang pagpipilian si Shingo kundi ang lumaban hanggang sa kamatayan, ngunit pagkatapos na matapos ang ilang mga zombie, si Shingo ay nahaharap sa isang tuloy-tuloy na daloy ng mga bangkay. Sa wakas sumuko na sa laban. Ngunit sa sandaling si Shingo ay gagawa ng kanyang paglipat, ang mga zombie ay biglang huminto sa paggalaw at ito ay lumabas na si Fujiki ay dumating upang iligtas siya sa kanilang bangka. Ang malakas na pag-awit mula sa bangka ay matagumpay na nakakagambala sa mga zombie at tumalon sila sa dagat na parang dumpling. Pinaghihigpitan ang bilis ng paggalaw ng mga zombie sa dagat, sinasamantala ng ilang tao ang pagkakataong iligtas ang Shingo together. Umalis sila sa kinatatakutang isla. Gayunpaman, ang krisis ng zombie ay hindi nagtatapos doon. Dahil ang mga zombie ay tumalon sa dagat at lumangoy hanggang sa Tokyo. At dito na nagtatapos ang pelikula.